Pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos mula po sa Kawikaan 16:3. Ang sabi po sa mabuting balita, translation, ibigay mo sa Panginoon ang inyong mga gawa at ang inyong mga panukala ay matutuloy. Sabi naman po sa wikang Ingles sa NIV translation, sabi doon, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. So today, pag-uusapan po natin is about surrendering our plans and desire to God. Surrendering our plans and desire to God. Ano po yung mga nuggets? Ano po yung mga wisdom? Ano po yung mga learning gabay? Paalala po sa atin ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Alam niyo po, ang Proverbs chapter 16, verse 3, it teaches us a powerful principle po about the importance of surrendering our works, our plan, and desire to God. So ito po yung importanteng bersikulo at prinsipyo po ng Bible patungkol po sa pag-surrender natin ng mga ng buhay natin kay Lord, ng trabaho natin, mga plano, mga desire natin para sa Panginoon. And the word po na commit in the Hebrew word po means to entrust. Ibig sabihin, in this verse, it suggests that the complete transfer of ownership and responsibility. Ang ibig sabihin po, pagtitiwala sa Diyos na ang ating mga plano ay at pagsisikap ay inilalagak sa kanyang mga kamay. Ang ibig sabihin po, binibigay mo kay Lord, pinagkakatiwala mo po sa Kanya ang lahat ng inyong mga plano. Whether sa trabaho, or sa family, at sa marriage, at sa love life mo. And desire, at yung mga desire mo para sa Diyos. Alam niyo po, ang pangako ni Lord, di ba sabi niya, He will establish your plan. O sa Tagalog, ang inyong mga panukala ay matutuloy. Ito ay isang testimony of God's goodness and faithfulness. Bakit? Sabi niya, nangako siya na He will establish your plan. Di ba nung magtiwala tayo sa Diyos, siya ang magbibigay ng patnubay at pagpapala upang ang ating mga plano ay mapagtagumpayan ayon sa kanyang kalooban. Ulitin ko po, nung magtiwala tayo sa Diyos, siya ay magbibigay ng patnubay, pagpapala upang ang ating mga plano ay magtagumpay ayon sa kanyang kalooban. So, may apat na bagay lang po na pag-uusapan natin patungkol po sa surrendering our plans and desire to God. So, how to succeed this 2025? So, number one, so commit to God brings stability. Ibig sabihin, ang pagkakatiwala sa Diyos ay nagdudulot ng katatagan. Ibig sabihin pala, yung commitment mo kay God, it will bring you stability. O nagdudulot po ito ng katatagan o lalo kang tumitibay the moment na ikaw ay nagko-commit sa ating Panginoon. Di ba? Kapag pinagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga plano, binibigyan niya tayo ng kapayapaan, katatagan sa gitna ng mga pagsubok at hindi inaasang pangyayari po sa buhay natin. Ang ating mga plano ay hindi palaging nagtatagumpay ayon sa ating inaasahan. Minsan, huwag tayo masyadong mag-expect na lahat ng mga plano natin mangyayari. Pero ngunit kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, siya ang magpapalakas at magbibigay ng tamang direction po sa atin. Kapag nagplano ka, di ba, hayaan mo ang Diyos na mangyari. Kung nag-fail ka, allow yourself to fail. No? Para po, no, pag hindi nangyari, palagi po tayo magtitiwala at babalik po sa ating Panginoon. At bibigyan niya po tayo ng kalakasan at gagabayan niya tayo para ma-direct niya tayo sa tamang direction po ng ating buhay. Unang-una po, no, apat na bagay po. Unang-unang bagay, commitment to God brings stability. Pangalawa, God sovereignty over plans. Ibig sabihin, ang Diyos ang may kapangyarihan sa ating mga plano. Di ba yung Proverbs chapter 16, it reminds us that God is sovereign over all things. Or means, He is control of everything. He do whatever He wills. No, God knows the future and the paths for us. Alam niya yung kinabukasan. Sabi nga, future belongs to the Lord. Sabi nga ng Bible, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope
and a bright future. In a future. No, sabi ang Bible po, ang Panginoon po, no, sabi ng Bible po, ang Panginoon ay all all knowing. Sabihin niya, alam niya yung past, alam niya yung present, and alam niya din yung future mo. Because God is omniscient. God is all-powerful. God is omnipresent. In fact, abang nakikinig ka po ngayon po sa araw na ito, no, na may sinasabi sa iyo ang Panginoon, no, na i-commit mo ang lahat ng plano mo para sa Kanya. So si Lord ang nakakaalam po ng future natin at ang pinakamainam na landas para po sa atin. Ang Diyos ay hindi nag-o-observe lang sa atin. In fact, active siya gumalaw sa ating buhay at tinutulungan niya tayong makatawid sa bawat akbangin ng buhay natin o sa bawat journey ng buhay natin. No? Tinutulungan tayo ng ating Panginoon. So, pangalawa po, God sovereignty over our plans. Si Lord pa rin ang may control. 'Di ba? Kahit na tayo may plano, no? Ang plano pa rin ng Diyos ang mangyayari sa buhay natin. Pangatlo po, align our heart with God's will. So pag-ayon sa puso sa kalooban ng Diyos, ayun po sa Tagalog, pag-ayon ng puso sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pag-alay ng ating mga plano sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga kilos or mga hakbang, o kundi pati na rin sa ating mga puso. Kasama din ang ating puso. We align our hearts into the will of God. No, ang paggawa ng desisyon na ayon sa will ni Lord ay isang tanda ng ating pagtitiwala at pagnanais na sundin ang kanyang plano para sa ating buhay. No, hindi ko naman sinabi na mag-depend tayo sa puso natin. Because sabi nga sa Bible, mandaraya ang puso. Pero yung kasama yung puso mo, di ba, na ibibigay mo yung puso mo sa pagsunod sa ating Panginoon, sa pagtupad ng kalooban ng ating Panginoon. Hindi pwedeng wala kang puso. Di ba? Kailangan meron po tayong puso, no, na sumunod ng buong puso sa ating Panginoon. Pangapat po is peace in the process. Or sa madaling salita, kapayapaan sa proseso ng pagtitiwala. O sabi nga, di ba? Sabi nga, trust the process. Di ba, magtiwala ka sa proseso na binibigay ng Panginoon. Sabi nga, yung growth is not shortcut. Yung success, hindi shortcut. In fact, kapag maraming ang tao nagmamadaling yumaman, sa panahon natin yan, ng mga tao, nagmamadali sila yumaman. Pero alam mo, kapag gusto ka talagang pagyamanin ni God, pagyayamanin ka niya. Di ba, kapag nagtatrabaho ka para sa Kanya, tama yung puso mo, tama yung buhay mo, di ba? Pagpapalain ka pa ng Panginoon, ng ating Panginoon. So kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga plano, nakakaranas tayo ng kapayapaan. Di ba, kapag sinasabi natin yung mga plano natin kay Lord, di ba, nagkakaroon tayo ng peace. Sabi nga, the peace of God transcends all understanding in Christ Jesus. And the peace of God will crush the devil under His feet, sabi ng Bible. So, hindi natin kailangan mag-alala o magtangkang kontrolin ang lahat ng bagay. Hindi naman natin talaga kontrol ang lahat ng bagay. In fact, di ba, sa last na pinag-usapan natin, wala tayong limitation. Ay, may limitation lang tayo. Na meron tayong boundary na kung saan, no, ayun yung kaya natin gawin at mas malaki yung kayang gawin ng Diyos sa atin. Sapagkat alam natin na ang Diyos ang gagabay ang ating landas at tutulong upang magtagumpay ang ating mga hakbang o ating mga plano sa buhay natin. So, application, paano ba natin ito may apply sa ating personal na buhay? Number 1, sa work and career. Kung ikaw ay may plano o proyekto sa trabaho o negosyo, alalahanin na isuko ito sa Diyos. Kung meron kang trabaho, meron kang project, meron kang negosyo, alalahanin mo na isuko ito sa ating Panginoong Diyos. Huwag kalimutan na hingin ang
kanyang patnubay sa bawat takbang at magtiwala na ang magbibigay ng tagumpay sa iyong plano ay ang Panginoon. Di ba? Kailangan surrender natin yung plano natin, surrender natin yung mga desire natin kay Lord para ito ay magtagumpay. Unang-una po, paano natin may apply ito sa ating work at career? Di ba, meron ka bang trabaho, meron ka bang negosyo, meron ka bang pamilya, meron ka bang dinudulog sa Panginoon, sa ating Panginoon, na gusto mo, no, na mangyari, no, according sa will ni Lord. So, work and career. So, we must apply in work and career. We must surrender our plans, our desire to God. So, pangalawa, in relationship. So, in relationship, whether family, friendship, love life, di ba, at ano pa mang bagay, the same principle apply. Bakit? Ipagkatiwala ang bawat aspeto ng iyong relasyon sa Diyos upang magtagumpay ang bawat isa ayon sa kanyang kalooban. Ganon din. No, kapag yung relationship mo, ina-align mo kay Lord, sa will ni Lord, sigurado magtatagumpay ang ating mga plano at maihit natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, ito yung gusto ko, isa sa mga gusto ko, personal growth. Even our personal growth in spiritual development, pag ibinigay natin to kay God, no, patuloy itong magtatagumpay, lalago, magiging mas maayos ka, no, sa iyong personality, sa iyong career, sa iyong mga ginagawa because inaalay mo ito sa ating Panginoon and we are called to commit our efforts to God. No, we are called to commit our efforts to God. Ang pagtitiwala sa Diyos sa ating layunin ay magbibigay ng gabay, lakas upang maging mas mabuting tao tayo at mas tapat na tagasunod ng kanyang kalooban. Uulitin ko po, tapos na po ako, commit your plans to the Lord. Your dreams, may mga pangarap ka, ibigay mo kay Lord. Commit to the Lord and He will establish your plan. Family, commit to the Lord your family, your work, to God, your school. Kung nag-aaral ka sa school, no, yung mga bagay na pinagpipray mo, commit to the Lord. Whatever He will do. He will establish your plan. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, ikinukumit namin ang lahat ng aming mga plano, mga pangarap po sa inyo, mga trabaho, pamilya, even career sa inyong mga kamay. Nagtitiwala po kami sa inyo, nagagabayan mo kami at itatama mo ang landasin at direksyon ng aming mga buhay. Tulungan mo po kami maalay ng lahat ng ninanais namin sa aming mga puso ayon sa iyong kalooban upang ang aming buhay ay makita ang pag-ibig mo at ang layunin mo sa buhay namin at maka-impluwensya kami ng ibang tao para makilala ka, Panginoong Diyos. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng karunungan at patient habang kami ay lumalakad, nananampalataya sa inyo, at alam po namin na ikaw ang may control sa aming buhay, sa aming situation, sa aming mga plano. Lord, you are sovereign God over our plans. At naniniwala po kami, Panginoon, lahat po ng nakikinig ngayon, nalangin ko po, meron kang magandang planong inilaan, Panginoon, para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Meron kang plano, Panginoon, sa mga taong nakikinig ngayon at meron kang plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Whether sa family, sa work, Lord God, at hindi lang yon, Lord God, Lord, sa aming mga pangarap, Panginoon, sa aming direction sa buhay. Maraming pong salamat at alam namin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos, nagagabay, Panginoon, at i-guide mo kami, Panginoon, sa tamang direksyon at wisdom, Panginoon, para mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang araw na ito, sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Naway pinagpala po tayo ng salita ng Diyos, no? Palagi po nating tatandaan na mahal tayo ng Diyos. Thank you and God bless.